we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Hi everyone, and welcome back with another vlog. And it's currently 3:30 PM na. Sobrang init guys, as in, sobrang init. Summer na talaga. Nakapag-lunch na kami ni Javi. Hindi na ako nakapag-film ng pagluluto dahil pritong itlog lang kami today. Pero today kasi balak namin nga na i-makeover yung aming working area, which is hindi ko naman totally working area kasi mostly si Javi yung nag-work din. And ito kasi yung pinaka-working area ko sa kwarto. And siya kasi dun sa baba, dun sa machines. So, balak i-makeover yun dahil sobrang kalat na, and dahil nga sa small business namin, ang dami naming gamit. And kaya gumulo yung space na yun. Pero yung room naman talaga na yun is intended for working space namin. So, i-makeover namin siya, lalagyan namin siya ng mga shelves. So, mamaya, bibili ng di ko sure kung plyboard ba yung tawag ni Javi doon. Basta bibili kami ng materials mamaya, pero di ko pa sure kung sasama ako. Kasi, bibili ng materials mamaya and sisimulan na siya para umayos-ayos dahil nga nakakakalat yung mga gamit namin for our small business. And, yun. Susulat muna pala ako ng mga to-do list ko. And, alam ko na-mention ko na tong notebook na to sa past vlog ko na product namin to, guys. And, super ganda yan. And, ginagamit ko nga siya para magsulat ng to-do list dahil para ma-organize ko and di ko makalimutan yung mga gagawin ko for today. So, magsulat muna tayo. It's 4:36 PM na, guys. And umalis si Javi para nga bumili ng plyboard na gagamitin para dun sa makeover nga ng working area namin. And hindi na niya ako sinama. And dapat magliligpit na din kasi ako dito sa bahay dahil nga ilang araw, halos buong week kami naging busy. And today is April 7 na and Monday today. And last week kasi sobrang naging busy kami. Kaya hindi masyado na asikaso yung bahay. Kaya ang gulo. And dapat magliligpit na ako kaso dahil nga maglilinis and mag-aayos nga kami sa working area. Mamaya na lang lilinisin lahat. Dahil nga ilalabas namin yung mga gamit niyan and magkakalat ulit. So, para isahang linis, mamaya na lang kapag nag-ayos sa working area. And dati ko pa kasi kinukulit din si Javi na ayusin yung working area. Dahil ako kasi sa taas naman ako nag-work. So kapag mag-edit ako or kapag mag-work naman ako sa small business namin, usually sa taas. Or dito man sa baba, ganyan. Hindi doon sa place nga talaga na working area kung nasan yung mga machines. And kinukulit ko siya para nga maging maayos na yung working area namin. Hindi niya talaga, working area niya. Siya kasi okay lang makapag-work ng ganun. Eh ako hindi ko kaya ng hindi maayos yung working area. Pero yun, dahil nagka-time na ngayon and medyo maluwag naman nga yung schedule. So nakapag-decide nga na ayusin na yung working area. Dahil dun sa taas yung working area ko nga maayos na and na-share ko na yun sa vlog nung binili namin sa IKEA yung pinaka-working desk ko. And this time naman, dun sa kanya yung aayusin.
tapos na ako mag-edit guys ng ating garden diaries. Ginawa ko na lang siyang garden diaries kasi nga hindi na siya day in a life dahil puro harvesting lang siya. So, nilagyan ko na lang siya ng title na garden diaries. And it's 5:40 PM na. Kaya eto guys, it's garden time. Magdidilig muna ako ng halaman namin. Ilang araw kasi kami busy guys. So, medyo napabayaan yung garden namin. Doon nakakapag-delete naman, pero hindi nakakapaglinis. And nache-check yung mga halaman natin. So, tingnan natin yung update. Bigyan ko kayo guys ng update sa mga tanim namin. Ito na yung kamatis guys. And as you can see, lanta na talaga yung kamatis dahil matanda na yan guys. Pero ayan o, meron pa siyang konti-konting bunga pero feeling ko hindi na sila tutuloy. And papalitan na namin sila nito na bagong punla. Bali, hindi na kami bibili ng punla guys kasi ito na yung gagamitin namin. Alam ko na kwento ko na kung bakit may tumubo ganito sa last vlog. And ito yung mga talong. Ay wow! Ang dami na palang bunga ng talong. Pero, ba't hindi na siya ganun ka-violet? Ayan o, ang daming bunga guys ng talong namin. Ngayon ko na lang siya na-check. Grabe, ang dami palang bunga. Meron pa kami sa ref actually ng na talong. So, pamigay na ulit natin yan sa aming mga families. Yan yung update nga sa talong. Ayun o. Hopefully, nakikita nyo sa camera. Ayun o, ang dami bunga. Ayan pa. Ayun pa. Ayun pa. Ang dami. And ito yung sili. And ayun pa. Ang dami ding bunga na siling green. Ayun o. Ang daming bunga. And ito kasi hindi naman siya masyadong gamitin kapag sinigang lang. Pero meron siyang problema. Ito oh, nagka-white siya guys. And ayun yung siling red namin. Pero yung mga, namin guys, mulberry, ang laki na nila. Nung simula nung napansin ko na ang init na, parang nag-umpisa yung summer, parang lumago sa lapit. Pero di ko sure kung dahil ba sa init or para mas hiyang nila yung init. Di ko sure, pero ayun, for reference, ayan. Yan. For reference guys, ayan na siya. Mas matangkad na sa akin ngayon yung mulberry. Pero wala pa siyang bunga. And ayun din, ito din yung mga iba pang mulberry. Taas na din nila. Yung sasakyan namin nandito. Nandito yung sasakyan namin kasi nga merong ginagawa doon sa gilid ng bahay namin. Then, ito yung sitaw guys. Halos nalalanta na lang. Yung mga sitaw hindi na namin napipitas kasi every after 3 days usually ang laki na ng mga bunga nila and pwede na mag-harvest pero hindi kami pala sitaw guys. Ayan, ang dami sitaw. Pinamimigay lang namin madalas sa sitaw and yung mga ganito na pa-dry na gagawin namin silang binhi. Pero ang dami na namin binhingan guys. Ang dami na namin seeds. Pinakita ko yung last vlog kung paano namin kinuha yung mga seeds. Basta kapag natuyo siya, then kukuha na namin. Katulad nito, yan. Tulad na yan, no? Ito yan, kukuha na namin yung seeds niya kasi dry na siya. And feeling ko mag-harvest ulit tayo ng sitaw. And ng talong pala. Kasi ang daming bunga ng talong. Ang tagal ko nang hindi sa garden, mga 2 days na siguro or 3 days na akong hindi nakakapag-garden. And usually si Habi yung nagdidilig. Si Habi usually yung nagdidilig. So hindi ko nakikita yung garden and ang dami na palang bunga. And ang laki na ng punla nitong kamatis guys. Ito oh. Ang laki na ng punla niya. So feeling ko pwede nang alisin nitong kamatis and ilipat na habang hindi pa super laki yung kamatis. Kasi kapag sobrang laki na ng kamatis, mahirapan tayo maglipat pa. So, feeling ko, try natin tomorrow pag nagka-time or bigyan talaga ng time na ilipat na yung kamatis. And puputulin na to guys. Dahil hindi na yan pwede. Palitan natin siya para lumaki na din. Ito yung na-harvest natin for today, guys. Ayan, ang daming talong.
And ang dami pa namin sa rep. So, pamimigay namin sa families namin yan. And ito din, sitaw. Yun yung harvest natin today. It's 6:56 p.m. na. Kanina pa dumating si Javi and nakabili na siya ng plyboard. Hindi pa namin na-start yung pag-ayos namin ng working area dahil nag-garden muna kami. And nag-upload din ako ng garden diaries sa mga social media apps. And ngayon, palang magme-merienda. Nakatingin na yung for baby ko. Hindi naman pwede sa'yo to. And magme-merienda muna kami bago natin i-start yun dahil for sure pagod yun. Then itong coffee na to, kanina pa itong umaga. Hindi ko pa naubos. Tirang coffee lang to kanina. Ayun, kakain muna kami, guys. So, ito yung before, guys. Ganito lang siya. Ganito lang siya kaliit yung space kasi. So, kailangan i-maximize yung space. So, kailangan maglagay ng mga, anong tawag sa ganun? Shelves. Ng mga shelves sa taas. So, balak namin is 2 shelves. Tapos, yung mga gamit na tulad ng mga yan and yung mga nasa baba na gamit is itaas na. Sa taas? Yung taas Hindi yan. ko sa taas baba. Kasi yun mo namang yun. Sige na. Ayun ba, iksili ka, di ba? May singkamay mo? Ito pala yung mga in-order na gamit ni Javi, guys. L, anong tawag sa ganito? Basta tapos ilalagay dun sa wall. So, as ba yan, no? Lalagay siyang ganito sa wall. So, nag-order na siya ng ganito para ilalagay na yung plyboard sa taas. Then, ganun lang yung shelves na balak dun, guys. And guys, tapos nang makat yung plyboard and nakasukat yan syempre dun sa shelves. Then, pipinturahan muna namin siya ng white para mas maganda siya tingnan.
So yun guys, tapos na makat and ngayon sinasanding naman ni Habi para nga hindi magaspang yung plyboard and ngayon pipinturahan na namin siya. Then itong dulo natin na to, sinan nga din ni Habi para nga daw hindi siya nakakapukpok. Anong tawag dun? Kasi matulis yung sulok niyan eh. So, mas safe if around yung gilid na to. Ayun guys, tapos na mapinturahan. And hopefully matuyo na siya para malagay namin siya tonight. Hindi pa namin natapos guys yung working area. And itutuloy na lang namin siya tomorrow. Dahil need din magtrabaho para mag-ship out ng order tomorrow. So, ayun, linagay na muna ni Habi yung lamesa para makapag-work. Then, ilalagay na lang namin yung plyboard bukas. And yung mga gamit, yung mga ligpitin, bukas na lang namin siya ilalagay and ibabalik. So, magulo pa yung bahay. Magulo pa, as in, magulo, madumi, and all. Tutuloy na siya bukas dahil 11:30 PM na din, guys. Kaya, tutuloy na lang namin siya bukas. And ngayon, nagluluto ako ng ramen. Midnight snack. Sarap na ito, guys. Paborito naming midnight snack to ni Habi. Hello guys, and it's currently 1:57 AM na, and as you can see, bago akong ligo dahil hindi ko kaya kakayanin ihiga lahat ng dumi, alikabok, paws na nakuha kaninang nagliligpit kami, naglilinis. And update doon sa ginagawa namin, hindi pa nga tapos. Pero pinasok na muna namin ulit yung table kasi nga kailangan namin ma-ship out yung mga order. So, kailangan ma-on muna yung computer, ma-connect dun sa machine para makapag-work. And kahit madaling araw na naligo nga kasi sobrang init, guys. And hindi ko din kakayanang itulog yung ganun dumi na nakuha kanina. And ngayon, dahil basa pa yung hair ko, fold ko muna yung mga clothes namin na kinuha ko nga kanina sa sampayan habang nagpapatuyo ng hair. So, para mabawasan yung trabaho and gawaing bahay. And sobrang gulo and ano pa sa baba, guys. Sobrang kalat kasi nga hindi pa tapos na maayos yung aming working area. And though wala sa to-do list ko yung magtupi nga ng damit, tutupi ko na siya para matapos na din yung mabawasan yung ligpitin. And para habang nagpapatuyo ng hair, imbes na mag-scroll nga sa social media, magtutupi na lang ako ng damit. And ito yung sinulat ko kasi kanina, guys. Ayan. And nakalagay dito kasi, linisin yung bahay na medyo nagawa naman. Nagligpit ako kasi syempre makalat na ulit. Kasi nga nag-ayos kami din sa working area namin. Then, inagay ko din dito edit ng mini vlogs. And na-upload ko na yun yung garden diaries. And yung next garden time, nakapagdilig naman dun sa garden. Then, sa working area. So, nagawa ko naman pala yung mga to-do list ko linagay dito. Maganda kasi guys, yung naglalagay kayo ng to-do list para hindi nga makalimutan yung mga kailangan yung gawin. And alam niyo yun, yung
kapag nagawa nyo and na-accomplish nyo yung mga to-do list nyo, alam nyo yung fulfilling siya sa pakiramdam na matapos nyo. Nung nag-aaral pa naman din kasi ako, lagi ako naglalagay ng to-do list ko para nga hindi ko makalimutan yung mga gagawin ko. And ngayon, ginagawa ko na siya ulit para alam mo yung sense of accomplishment kapag nagawa mo yung mga nasa to-do list na tuwa. So kahit pagod ka, alam mo yung at the end of the day, tapos titignan mo, ay nagawa ko pala lahat yung mga to. So, pero minsan sa sobrang hectic na schedule, hindi ko din nagagawa nung iba. So, kailangan guys. Pero yun nga, tutupin mo na ang damit habang nagpapatuyo ng hair kasi hindi naman tayo pwede matulog ng basa yung hair. So, umpisahan na natin. Bring a lipstick. So, ito na yung update guys sa ginawang shelves kagabi. Ito yung pininturahan namin. And makikita nyo yung color niya is medyo kita pa yung yung mismong kahoy. Kaya kailangan patungan ulit ng another paint. So, pipinturahan ko ulit siya. So, ayan guys, tapos ko na siyang pinturahan, pati yung likod na part and yung gilid. And papatuyuin mo lang siya para ilagay din sa working area. Hi guys! As you can see, nalagay na namin tong table, pati yung desktop. Pero nalinis na tong desktop bago namin siya pinasok dito sa working area. And
Kasi wala pang gamit dito sa taas na ginawa namin shelves kasi hindi pa namin nalalagay yung mga gamit namin for our small business kasi wala pa kaming organizers. So, maglalagay kami ng organizers dito sa taas. Then, lalagyan din namin ng label para kapag kumuha ng gamit, madali siyang makuha and mas organized yung mga gamit namin dito sa working area. So, ito na muna guys. Hi everyone! And it's 2:33 AM na and ito na naman, bago ligo na naman po tayo. Dahil nga, finally, tapos na kami. Ay hindi mo masasabing tapos. Pero at least nakaayos na ngayon sa baba. Dahil hindi ko siya napakita today. Sa vlog bukas na lang kasi nga. Hindi ko na pinakita lahat ng pagliligpit at paglilinis na ginawa namin today. Kasi mas tumatagal talaga kapag nag-video yun yung reality. Kaya gusto na namin matapos agad yung mga ligpitin. Kaya hindi na nakapag-film. And sobrang dami kasi namin ginawa na pagliligpit and paglilinis. Kaya di ko na film. And baka ma-bored lang kayo kapag pinakita ko pa yan. So, ngayon magpapatayo na naman ako ng buhok kahit magti 3 AM na dahil nga syempre din naman tayo makakaligo sa init, lagkit, dumi, ng pakiramdam. Dahil nga naglinis kami. Halos parang mag-general cleaning na ngayon naganap guys kasi pati yung kusina, lininis, brinesh ko, pati yung upuan namin kasi ginamit yung tuntungan and nadumihan siya, lalo na ang hirap mag-maintain ng kulay white na bahay guys, yun yung reality. So pati yung wall, pinunasan namin, minap namin, nag-vacuum kami ng buong bahay dahil nga dumumi and kumalat yung buong bahay. So naglinis kami talaga ng halos buong bahay. Yan, halos lininis namin talaga yung buong bahay guys. And kaya ngayon pa lang ako nakapag-film. Pero bukas ko napapakita yung working area and yung ligpit na naganap. Dahil hindi pa naman siya 100% done kasi bibili ko pa kami ng organizers. Tutingin kami sa online para nga may lalagyan yung mga stock namin per product. Sa ngayon, dinagay na muna namin sa shelves kahit wala pa sila sa organizers kasi nga para maligpit na and maayos yung bahay. And yun guys, so ngayon magpapatuyo na ng hair. Kasi hindi pwede matulog na basa pa yung hair. And kanina, habang pinapatuyo sana yung pintura, nung pininturahan, dinobre ko ng pintura yung plyboard. Binuksan ko to and sinishare ko sa inyo guys. Kaso biglang nag-full yung SD card. Kaya ulitin ko na lang. So, ayun. In-order ko to sa Watsons. Talaga official store ng Watsons online. And ito yung mga pinamili ko. Kasi naubusan ako ng skincare and yung ibang gamit ko na product sa mukha. Like, katulad nito. Itong Dr. Sensitive na All Day No Sebum Clear Powder. Ito yung ginagamit ko na powder sa mukha. In-order ko na siya kasi wala na talagang laman yun. Then next is itong Miracle Repair Serum from Lux Organic. Ito yung ginagamit ko talaga na serum and paubos na din siya. Halos wala ng laman. So open na natin. Ito yung ginagamit ko and nahiyangan ko to sa mukha ko as in years ko nang ginagamit to. And nag-order na lang ako online kasi para makatipid. Kasi kapag dati kasi pag naubusan ako skincare or may gusto nga akong bilhin sa Watsons, pupunta kami na sa SM. So, yung ending, magagas ka na, matutol ka na, kakain pa kayo, magkakapoy pa kayo.
Tapos, kapag umikot ka pa sa Watsons, baka may makita ka pa na ibang product na hindi mo naman dapat bibilin, pero mabibili mo. Tapos, iikot pa kayo sa depth store. Kung ano-ano po yung mabibili. So, ngayon nag-order na lang ako online para kung ano yung bibilin, yun na yun. Tipid tips, guys. Mag-order na lang ako online. Kasi mabilis din naman siyang dumating. And secured naman yung product. Ayun, nakaganto pa siya. Tapos, katulad nito, makakuha pa kayong discount. Katulad nito sa Watson na talaga physical store is nasa 499 yun, guys. Pero nakuha ko siya ng sale ng 445. 445. Diba? Nakamura na kayo. And next, last kong binili is tong Bello lotion. Ito yung ginagamit ko na lotion. Ngayon, and recommend man to. And maganda naman siya, guys. Pero, minsan ito yung ginagamit ko. Ito. Itong Lux Organics. Gusto ko yung mga products kasi ng Lux Organics. Ito, dalawa yung gamit kong ganito. Yung isa yung kulay violet. And ito na, ubos na yun. So, ito na yung ginagamit ko minsan. And super bango kasi nito. Para kang nag-cologne. Ganun siya. Pero ngayon, mag-skincare na muna ako. Pero ngayon, ang gagamitin kong skincare is from Lux Organics din na to. Ito, Miracle Solutions Emulsion, hindi ko alam. Basta, ito yung ginagamit ko. And kapag feeling ko kasi na magaspang or may pimples yung mukha ko, ito yung ginagamit ko. Though wala naman akong active na pimples ngayon, pero feeling ko ang pangmumukha ko, di ko alam kung dahil ba sa pagod o dumi. Pero naligo naman. Malinis naman na kamay ko. So, mag-i-skincare na ako. Pero usually, yung ginagamit ko na skincare is itong serum. Serum lang. Tapos yung Celotex na, moisturizer. Yung gamit ko na yun since senior high o first year college. Di ko matandaan. First year college yata. Gamit ko na yun, guys. And sobrang maganda kasi yun sa mukha. Then, kapag ito naman gamit ko dati, pinapartneran ko pa siya ng serum na Miracle Solutions din. Ganito. Ganito din siya, Miracle Solutions. Pero yung kulay blue. Ay, blue ba to? O blue-green. Yan, pinapartneran ko dati kasi naubos na yun. And di na ako bumalik ulit kasi okay na din naman. So, kapag ito yung gamit ko na skincare, ito lang yun. Wala na nun. Iba linalagay sa mukha kasi dati, pinagsasabi ko ito, serum. Tapos itong emulsion nga. Ito yung gagamitin ko na moisturizer and tinigyawat ako ng malala. Hindi pala siya pwede. Yung ingredients nga na basta yung yung mga ganito niya, hindi pala pwedeng pagsamahin. Hindi siya pwedeng i-combine sa isang skincare. So, ginagawat ako ngayon, ganun na lang. So, kapag may pimples ako din, feeling ko magaspang yung mukha ko, ito yung gagamitin ko. Then, kapag okay naman na yung mukha ko, ito yung ginagamit ko. Tapos, moisturizer lang na Celotex. Then, itong lotion. Kahit morning, guys, ginagamit ko itong lotion na to. Kasi meron siyang SPF 30. Mas gusto kong gamitin to ng broad daylight. Kasi ito, parang wala yata siyang SPF. Kaya ito yung ginagamit ko. Lalo na sa amin, grabe yung araw. And yun, guys. Yun lang sa aking skincare and body care products. And magpapatuyo na muna ako ng hair. So, see you guys tomorrow and good night. Hello guys! Good afternoon! And it's the next day na medyo maaga kami nagising kanina ni Habi kasi nga dumating yung nag-i-install ng aming aircon. And as you can see, na-install na siya. So, yung napili naming brand ng aircon is yung TCL and 1.5 HP. And nagpalagay namin ng aircon kasi nga sobrang init. And
Last year kasi, hindi kami nakapagpalagay na aircon kasi syempre wala pang budget and ngayon na kapag ipon-ipon, so yun, napag-decide na kami na this year, hindi, balak talaga kasi namin na this year na lang magpalagay kasi last year talaga sinadya namin na hindi na muna magpalagay ng aircon kasi nga wala pang budget. So this year ginawag talaga namin na magpalagay ng aircon and ayan, nakalagay na siya. So thank you Lord sa blessing. And ngayon 3:45 na, after kasi nilang mag-install ng aircon, naglinis kami ng buong kwarto ni Habi. So, yung dingding, minap, yung sahig, vacuum and minap. Then, itong desk kasi naalikabukan din. So, lininis lahat. And pati yung bintana. And nagpalit din kami ng bedsheet kasi nga nag-drill sila. So, yung alikabok para maalis. Halos parang nag-general cleaning na kami guys. And ngayon, oras na. And di pa kami nakapag-lunch. Grabe, anong oras na? After nga maglinis, nagpahinga lang kami. Entre na yung aircon. And ngayon, nagtatrabaho na. Pero magpe-prepare na muna ako ng lunch kasi oras na guys. Kumain naman na kami kaninang kagising. Pero yung mabigat na meal is hindi pa. So, let's go, baba muna tayo para mag-prepare ng lunch. So, itong corned beef na lang guys yung iluluto ko. Then, lalagyan ko na lang siya ng patatas. Kasi bukas na lang kami mamamalengke ni Habi. So, ito na muna kasi wala na kaming ibang stock. Hindi nga lang siya nakukuha. So guys, today is the day na magtatanim na kami ulit ng kamatis kasi as you can see, ano na sila, dry na talaga. Though meron pa silang mga bunga, ano, pero feeling namin hindi na yan tutuloy kasi nga matanda na and luma na yung mga kamatis. So, pinakita ko nga last vlog, alam ko last vlog ko pinakita na meron kami yung mga maliliit na punla ng kamatis and nanggaling nga yan sa mga bunga din nila. So kapag merong bunga na nasira or kinain ng insekto, hinuhulog namin sila dito sa mga pot. Then, hindi namin in-expect na tutubo pala sila. Ngayon, may mga lumabas na mga kamatis and malaki na sila guys. Malaki na yung mga kamatis. So, ngayon, aalisin na namin itong mga luma. Pati ito nasa likod ko. Yan, kamatis din yan. So, yung mga lumang kamatis na to is tatanggalin na namin silang lahat. Pati yung okra, aalisin na namin kasi luma na din siya and matanda na yung okra and lanta na. Kaya ngayon, aalisin namin lahat yung mga kamatis. Pero yung mga talong, okay pa sila guys. Pati yung sili. So, yung kamatis lang yung aalisin namin. Yun. So, let's start. Galing talaga sila. Ito
ito yung patunay, guys. Nagaling talaga sila doon sa bunga ng kamatis. Ayan, no? Nakadikit po yung ugat nila. Kamatis yan, no? Ito na yung ilan nakuha, guys, na kamatis. Malaki na siya, oh. Kasi usually kapag bumili ka ng punla, mga ganito lang kaliit na dyan. Ganito lang. So, nung binili namin yung kamatis na punla, ganito lang talaga siya kaliit. Pero ito, ang laki na niya, oh. Ayan, oh. Ganyan siya. Tingnan yung difference. Ang laki na niya, kaya kailangan ng itanim talaga. Ayan, ang dami naming nakuha. Ito mga to, galing lahat dun sa pinisang kamatis. Sa ilalim. Ayan, oh. Ayan. Ang dami, oh. Kapag bumili ka kasi ng punla din ng kamatis, nasa 5 pesos din yung isang punla, isang ganito ng kamatis. So, itatanim na natin. Tumubo pa at mamunga ng marami. Okra to, guys, and galing to sa seeds, diba? Then ayan, lumaki na siya, sakto, dalawa din, kaya itatanim na namin siya malapit dito sa kamatis, ay katabi ng kamatis. So, hello guys, good evening, and it's 9:20 PM na. Nag-video ako, tapos hindi pala naka-on itong mic ko, so hindi rinig, and maingay yung blower kasi nga nagpapatuyo ako ng hair, and yun, nakita nga naman nabasa ang hair ko, sabi siguro, bakit lagi na nabasa yung hair, ano yun, di nagsusuklay. Nagsusuklay ako guys, pero after matuyo ng buhok ko, dun ko siya susuklayin. Hindi ako nagsusuklay ng basa yung hair, so pasensya niyo na if nakakausap niyo ako ng gulo-gulo yung hair. And yun nga, kanina kasi after namin mag-garden, yun nga tinanim na namin yung mga kamatis. And naghihinayang nga kaming alisin yung mga kamatis kasi nga may mga bunga pa sila, pero di namin sure if lalaki pa sila, or sabi pala ni Habi baka lumaki pa yung mga medyo malaki na sila as in, pero hindi pa sila orange. Sayang. Kailangan na kasi namin alisin yung mga kamatis na luma kasi nga malaki na yung mga punla na bagong kamatis, and kailangan na namin silang mapaso kasi kung malaki na yung mga kamatis guys, mahirapan na kami maglipat, baka hindi na malipat, so sayang naman. And after namin mag-garden, naglinis lang ako konti dito sa bahay, then liniguan ko nga yung fur baby namin, kaya ito ang mag-ina, ayan, fresh bagong ligo. And ngayon is work time. Kanina kasi, kahapon kasi hindi kami nakapag-work guys. So, kanina bago ako nag-prepare or nagluto ng lunch, doon kami nag-pack ng order, and nagmamadali na kami kasi hanggang 4 PM lang yung courier, yung magde-deliver. So, kailangan mabilisan na
i-pack. Kaya bago pa ako nag-prepare ng lunch, nag-work muna kami. So ngayon, mag-work ulit tayo. And let's start kasi nga, pinangako ko, nababawi ako this week. Sabi ko, may mga nag-a-ask kasi kung bakit wala daw upload last week. And hindi ako nakapag-upload last week kasi busy. And this week busy na naman. So, kailangan makapag-edit na ako, makapag-start. Dahil today is April 9 and it's Wednesday na guys. Pero di pa ako nakapag-edit. And usually, maabot ng 3 to 5 days yung pag-edit ko. Kasi syempre hindi naman ako tuloy-tuloy nag-edit. Nag-work kasi ako din. Kapag after mag-work, doon pa lang mag-edit. So, hopefully, makapag-upload ulit tayo this Sunday. Kaya, let's start na mag-work. It's 12 a.m. na guys. Nagluluto si Happy ng... Hindi nagluluto. Magluluto pa lang ng carbonara. And update. Hindi ako nakapag-edit. Bukas na lang siguro ako mag-e-edit. Like 12 a.m. na kasi. So kapag inumpisahan ko pa yung pag-e-edit, baka ng oras na makatulog. Hindi pa ako tapos mag-work. 나의 색들은 곧 하나뿐이야. Ganda dito. Parang nung ano. I'm a child I know. 이건 좀 덜 부자 같지